at naging mga bugkalot. Anak ni Kitakidal. Yan ang laging binabanggit bago ko po makita itong batang ito, ay hindi pala bata, itong matanda, itong kapatid na ito, eh nakilala ko na kay Nanay Luming, si Kitakidal sa pangalan. Nandito pa lang ako, binabanggit-banggit na sila yung nanay ni Taon Ramon, si Apon Pakna, Kitakidal. Ngayon, kaya pala narinig ko dito, was elementary pa ako noon. Binabanggit-banggit niya kasi nagpupunta pala yan dahil kay yung damit na yan ni Nanay, bigay pala ni Missionary Apuntino sa kanya. At itong aawit na ito, isa na rin po siyang pastor. Pamangkin ko po, pinsan ko po ito dahil bata. Sinikbat ko na ito man aatan. Di mami. Siya po si Pastor Abing Pasigyan. Dito po. So, aawit po siya. Isa na rin po siyang pastor. Nag-graduate na po siya sa pag-aaral. Nag-aaral din po siya ng Bible School. Kaya katulungan po namin doon sa bundok na nagpapahayag ng mabuting balita. Andito po, salamat, sumama po sila, dami nila. Si Nicholson naman, hindi yata o nabis nakatikim sa akin to, kaya ngayon ko na lang papalo. Assignment. Okay. Yan po si Nicholson na kasama nyo ngayon. Thank you. Sige po, yan mga sila-sinamin, mga katanagi, at galintuha. At salamat din doon sa pagkakataon na in-invite kami ng pastor para tugtog dito actually. Sali kami ng Casinilas tumugtog din doon. Salamat at pagkakataon na bahagi kami ni papuring awitin para sa ating Panginoon. Kaya ito pa sa ako nito ay walang ibang pinaka-the best, hindi yung kung anong meron tayo. Ang pinaka-the best na kailangan ba din magbiyay siya ay ang ating Panginoon.
Dani, isa rin sa pinakamatindi sa mga anak ni Dakit Gadang. So, sige po. Andito na po. So, tawagin mo silang lahat. Okay. Thank you, Pastor Orlando Insan. Ang guwapo kong pinsan. Talagang, wag. Pag kang magtalukbong, para tinanggal ko rin yung aking bonnet para kitang-kita rin yung aking kagwapuhan. Nagaya mo. Okay, ito yung pamilyang matindi. Nasabi ni Pastor. At kaya naman niya nasasabing matindi, itong sinasabi niya kanina pa na kapatid ni Auntie Luming, Kit Lumpag. Ang tawag namin sa kanya ay Lumpag. Apat lang sila, pero bumawi sila sa mga anak. Yan, kaya bukod sa pinagpala sila ng Panginoon dahil sila ay mananampalataya na, pinagpala rin sila sa mga anak. Yan. Okay, hindi ko na tinawag pero andito na. At bawat isa sa amin ay magpapakilala na lang. At kilalanin nyo nga kung sino yung mas pugi sa amin at sino yung magaganda. Yan. Panganay. Sumunod sa pinakapanganay. Yan. Ito, si Ate Helen, ang pinakapanganay namin, na hanggang ngayon ay single pa rin. Kaya kung may naghahanap ng magiging partner, available siya. Ako yung sumunod. Pero ano sa tingin nyo? Single pa rin ba ako? Hindi po. May partner ako. Ito, ipapakilala ko na rin sa inyo. Sasamantalahin namin ang pagkakataon kasi siyempre kapatid ni Enan Lumpag. Siya yung nagkagusto sa akin. Siyempre, ala akong magawa, nagustuhan niya ako. Di ba, Insan? Yan. Tapos, itong nasa pangaakalan ko, siya yung sumunod sa akin. At sa kasalukuyan, si Pastor din, naglilingkod sa Panginoon, si Pastor Johnny. Ilan ba yung ibinigay ng Panginoon sa inyo ng mga supling, Pastor? Ganito, magpapaliwanag ako sa mga katanagi. Siyempre, noong unang panahon, ayon sa kasabihan ng mga matatanda, mataderde, noong unang panahon na hindi pa sila nakakilala ng Panginoon, nag-uubusan sila ng lahi. Kaya, sinasamantala ngayon, pinagpala kami ng Panginoon. Ayan. Kaya, ako rin po, samantalahin ko lang po yung pagkakataon. Joke lang yun. Unang-una, magandang gabi sa inyong lahat. Si King Kakatanagi nun sinabi bagamat hindi sukat akalain na kami ay magkita-kita, pero pinahintulot ng Panginoon na ito yung mangyari para yung minsan na nakita-kita yung mga magpipinsan, magkakapatid sa nanay namin, ay ito siguro yung pagkakataon. At gusto kong magpakilala rin na isa po akong host pastor sa aming church ng Tilaway sa kasalukuyan. At salamat din dayon Katanagi non emina ito. Samantala hindi po namin, bagamat hindi po kami magsalita ng isa-isa, bagamat sinabi na pastor din ako, pastor din si Insan Lando. So, salamat at siya ay nagsalita. Hindi ko alam kung sa aking kuya na sinundan ko, kung siya ay pagbigyan, ay di laking pasalamat po. So, babaga kami uaadun salamat niyo, matin ayo pakinig. Dalamhati,
bagamat hindi nga natin sukat akalain na ang mga nangyayari ay talagang tinakda ng Diyos ayon sa mga ngaral. So, salamat lahat, Leon Bin. Okay, Pastor, ilan yung mga anak, yung mga sub-anak nyo? Ikaw mismo, baka sabihin mo ako ang nagbubunya. 11 po sila. Yung mga anak ko po, hindi gusto man nilang sumama. Gusto nilang sumama. Hindi magkasya sa sasakyan kasi hindi nung sinakyan namin. Tapos yung misis ko, nagsusuka sa sasakyan kaya ayaw niya. Okay. In short lang kaya naman gano'n na bumabawi kami. Ang gumyad kasi, ang kanang gumyad sa lugar na natin sa bundok ay kaunti lamang. Kaya gusto rin namin dumami. Ganun po. Para malaman din naman ninyo, ang naging supling po namin ng misis ko ay 3 sila. Ang bunso namin si Virgie. Ang panganay hindi nakasama. At yung sumunod yung lalaki, kung nakikita nyo yung vlogger na Bukalo Television, siya po yun, yung anak namin lalaki. Mahanap ng clip nila. Okay. Ito namang sumunod si Pastor Bobot. Ilan yung Sige. Bulgaran na sabi ni Kuya eh. Ako, bali ang anak namin kaya lang yung kabayo ko naiwan sa bundok. Kaya ang sumama na lang sa akin. Yung bunso, halika dito. Sinabi-bilang mga nakaligtan na pala. Ito yung bunso namin. Para kilala nyo, ito yung mga pinsan nyo dito, si Ian J. Gumyan. Ito yung bunso namin. So, bali, ang anak ko, bali, ang anak ko, 7. Kasi kaya 7, nagkambal yung 2 babae. Yun. Pero yung pinakang panganay, siya yung namatay. Yung pinakang panganay nila. Tapos, yung bali ang panganay na buhay, yung naiwan. So ito lang, mag-isa dahil kulang na yung sasakyan. Pati yung sasakyan ko naiwan sa bundok. Pero ganun pa man na marami yung naging supling ng kapatid namin, hindi pa rin namin mag-break yung dami namin na naging supling ng mga magulang namin. Kung hindi ako nagkakamali, 16. Pero yung iba patay na. Oo, 16 kami. Kaya, Duli ka anak na kaya mo ito. okay. Ay, kaya pala pinakamatindi ng una niyo. Bisa sa isa. Tapos, ang sumunod, ito, ipagpatuloy natin, siya yung pang-4, si Pastor Bobot. Tapos, yung pang-5, hindi sumama. Pang-6 ito, si Sister Jeannie. Yung pang-5, Celia ang pangalan, ni Grina. Yan. Tapos siya yung pang-6. Ilan ba yung mga ginawa nyo? 4. Ayun, 4 sila. Okay. Panay babae. Tapos ang sumunod dito, wala Kaya hindi ko na pinapakilala, hindi na sumama Yan. Pag pumunta na lang kayo sa bundok, makikilala nyo. Papakilala na lang niya. Yan. Oo. Siya yung matagal pero mabilis kumain ngayon. Tapos ang sumunod, ito si Sister Lene. At narito sa tabi niya ang, ewan ko sinong umasawa sa kanila o ikaw ba o siya. Ito si Bayaw Johnny Pasigyan. Yan yung kanyang partner. Tapos ang naging anak nila, ito 2. Itong
katabi nila. Okay. Mga gwapo rin, di ba? Yan, siyempre magaganda yung pinagmulan eh. Kaya mga magaganda at gwapo rin. Yan, saan pa kayo? Okay. Ito pa pala. Dito ka sa harap. Alam kong kilala naman ninyo ito. Yan. Ito. Si Brother Erwin. Yan. Pangilan ka ba, Brad? Pang-walo. Yan. Tapos ilan yung si Mrs. mo hindi kasama? Ilan ang misis? Ilan ba yung Mrs. mo? Hindi. Awan. Ay, pangbo, isa. Salita. Saan ba sinisin namin? Pasensya ka dahil hindi sumama yung mga asa-asawa ng mga kasama ko na kapatid. Pati ako. Sabi ko nga doon sa dito sa lahi ni Apon ayaw kita luming lumpag isang sityo sila. Pero kay nanay, isang barangay kami. Kaya hindi namin kayang mag-alkila ng bus, kaya ito lang yung mga nakita ninyo. Ang pakilala ang pano nyo, Joan. Di ba anak ko? 14. Apat lang ito. Yung panganay ko, babae, 3 lalaki. Hindi sila nakasama ko dahil nga Bukan na kata mabreak sudah bukod sa sasakyan, bukas pasukan na. Ang dami nilang hinahabol doon sa Torrelandia kaya hindi sila nakasama. Anak, di ba ba kayo pa? Kaya lang, yung mga kaya Kate Jambad at kaya Kate Tinsal, sabi nila mga gwapo sila. Umahabol din tumutol ko na gwapo rin. Hindi ako gwapo pero tarake lang cute. Okay. Ang pang-siyam. Sister, dito sa harap. Kilala ka. Ito naman, ang pangalan niya si Gemma. Yan, Gemma. Ang anak niya, 2. Ang asawa niya ay si, kilala niyo, taga rito sa Dilaktan, si Bayobong. Yan. Sino pa? Pang-sampo. Si Brother Jarwin. Ito, brother. Yan. Ito. Mayroon pang isa pala si Ramil. Pero wala siya ngayon. Kaya di ko natawag. Mga bagay na talaga Pero siya yung pang-siyam. Pang-11 yan, Oo, si Ramil nasa gingin. Tapos ito yung sumunod. Okay. Si Jarwin. Yan, Jarwin. Nasa niya si Rabin. Pasan mas, mambabaga ko din mamanzon magpasinisada. Dahil lagan ng ulodong ko'y masapak na amak at saka si Ina. Amampay anak ko. Okay. Sila yung tawag dito yung sumunod dito yung bunsong babae namin si Josephine, teacher ng high school sa Pilaway National High School. Okay. Kasi pasukan na bukas kaya nasa maintindihan yun. Okay. So, bilang may pahabol din man si Auntie nyo kay Pin, yung pinsan ninyo. Kagabi pa ay talagang ang tindi nung paalam sana na sa boss niya. Kaya ang sabi niya, kuya, sa inyo, maintindihan mo naman yung kalagayan niya. Kasi mismo doon sa mga kasamahan niya, 3 mismo yung talagang yung magulang nila mismo yung namatay. Kaya kung 3 na yung walang teacher doon sa napapasok bukas, pang-4 na siya kasi auntie niya yung namatay ngayon ni Josephine
yung tatlo, mismong magulang nila yung namatay. Kaya parang yung tatlo ang priority pinayagan. Kung mag-aapat na sila, kaya ganon yung nangyari. At ang bibigyan mo ng pasensya mga katanagimi, sinasin mga sinagi-agi. Talagang malungkot yung ulungkot siya dahil hindi siya nakasama dito. Pero talagang gayak na siya. Kagabi pa, siya na yung nag-iipon sa amin. Si Ating Dini nga, muntik hindi sumama. Hindi pa lang sumasakay sa sasakyan, nagsusuka na. Lalo na nung sumakay, kaya ganyan yung aura niya ngayon. Mula doon sa Kawayan hanggang dito, nagsusuka na yan. So, yun yung Ibagamamon Josephine Descent. Okay. Bago ako tuluyang magtapos, dahil nakilala naman na ninyo yung mga auntie ninyo, mga pamangkin. So, ang masasabi ko, nung namatay si Insan Aison, hindi kami nakadating. Kahit nung mamatay si Uncle Ben. Kaya kanina kahit na mayroon akong hinahanggang na church dyan sa Nueva Ecija, tinapos muna namin yung gawain, then pumunta ako dito. Kaya kahit na sa huling gabi lang, may ante bago siya dalhin sa kanyang huling hantungan. Okay, gusto kong tawagin muna ulit yung aking mga kapatid na lalaki. Tapos si Insan Lando, halika. Tanggalin mo Insan yung Pastor Gogot, Pastor Johnny. Erwin, halika. Halika. Tatayo tayo dito. Tanggalin daw yung mga salukot nyo. Tanggalin daw yung mga salukot. Meron na kami gusto sabihin. Halika! Tanggalin daw yung mga salukot. Para lahat. Everybody. Okay. Okay, nakita na ninyo yung kagwapuhan ng naging lahi nitong apat na magkakapatid. Nga pala si Insan Leto, halika. Insan Leto, halika. Ay, sana mas gwapo sa inyo. Ayan, si Jarwin, halika. Wala pa yung iba. Okay. So kung titignan natin, ang pinakapanganay siya. Ayan. Pero kabaliktaran, siya yung pinakapunso sa amin lahat. Pero ganito yun. Sa ating mga Kristiyano, kasi ang dami nyo napag-aralan nung wala kami, at maganda yung tinuro ni Pastor na yung promise ng Panginoon sa mga sumampalataya ay buhay na walang hanggan. Makasama tayo doon sa ulap, kasama ni Kristo magpakailanman. Kaya ang daming mga promise ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng hamon ng pag-asa. So yun yung blessed hope na tinatawag sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito pa, ang nais ng Panginoon ay nakikita sa atin yung imahe ng Panginoon. Kahit tayo mga Kristiyano. Diba? Lalo tayo mga Kristiyano. Nilikha tayo ng Diyos noon pa man ayon sa wangis niya. So kailangan hanggang ngayon yung imahe ng Diyos makikita sa buhay natin. At ganito, lubos kaming pinagpala ng Diyos, hindi namin idinidinay yan. Sa pamilyang ito ay may mga nama na kami. Bukod sa sila ay mananampalataya, at yun, ibinulat kami sa katotohanan na walang ibang pwedeng asahan natin na magbibigay ng kaligtasan ay ang Panginoong Hesus Kristo, ang ating Panginoong Hesus Kristo lamang. So, hindi lang spiritual na identity. So, ang identity natin yung imahe ni Kristo. Diba? Kaya ako pinatayo itong aking mga kapatid at mga pinsan. Si Insan Padilla pala. Insan Padilla, nasaan ka? Insan Gonzalo. Halika. Hindi. Magtatapos na to. Hindi ka magtatagal na tatayo. Tanggalin mo yung... Yan. Okay. Talagang...
Lugi talaga. Okay. Okay, kung papansinin nyo kami, may mapapansin kayo sa amin, di ba? Ako rin, bukod sa guwapo, siyempre tumatanda na rin, di ba? Yan. Hindi ko may didinay yan. Tapos mo ng ilong ninyo. Oo nga. So yun lang ang hindi pinamana ni Insan. Yan, okay. Ulitin ko. Dito ako magtatapos. Ang identity natin bilang Kristiyano, yung nakikita sa buhay natin yung image ni Kristo. Okay. So, sa amin, ang napansin ko, sabi ko nga, hindi lang sa spiritual na buhay. Sa lahi naman nila, inang lumpag, inang gadam, inang kinsal, at inang lambad. Mayroon kaming identity. Physically. Minsan, mapapansin nyo, pagdating sa buhok, nalalagas yung iba sa amin sa harap. Yung iba naman sa likod. So, yun yung pinagpapasalamat namin. Kasi talagang yun yung tinakda. Hindi na namin yan pwedeng baguhin kasi yun yung nakatakda para sa amin. So, identity ng gadam, ng yambad, ng kinsal, ng lumpag. Yung mga buhok nila nalalaga sa harap, nababawasan din sa likod. So, yun yung katotohanan. Kaya, aywan ko sa inyo, lahat tayo may identity. Yan. Okay. So, ganun pa man, dito na ako magtatapos. Maliban kung may sasabihin pa si Pastor. Bagamat nalalagas ang mga ngipin, ang mga buhok, ang mahalaga sa atin ngayon, dahil sinampalatayanan natin, tinanggap ang Panginoon sa buhay natin bilang ating Panginoon, malagas man ang lahat physically sa buhay natin, huwag tayong malagas. Dapat makasama tayo doon sa pangako ng Panginoon. Yun yung pinaka-the best. Kasi ang kamatayan ni Ante ay blessings para sa atin, para makapakinig tayo ng mensahe na mula sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod na ginamit sa loob ng mga ilang beses na nagsalita rito sa harap. So, maraming salamat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. At maraming salamat sa inyong lahat na nakiramay. Sige, salamat. Maupo na kayo, mga sumusunod ng gwapo. 8 o'clock sana, o kay 9 o'clock magsimula na po tayo bukas ng service para alas 10 dalhin na po natin sa huling hantungan si nanay. Yung bangkay po niya doon. Thank you. Tapos, ang magme-mensahe bukas ay ang ating pong pastor dito sa ganito ang ating mahal na Kapitan Tiwing. Doon po sa burial ceremony, andyan po si Pastor Dario Ebenga. At matatapos na po ang ating seremonya bukas sa loob ng Panginoon. Dahil pagkarabi ka na tayo amin, kakabsat, dito Ilocano, piyan mga sindima mga bugkalot, tayo kumot. Then, ang awitin po namin ay salita po namin nila Pastor Lando. Pakinggan na lang po natin. That sounds like home to me. Across the Jordan River, is a place of everlasting joy and peace, where the tree of life is
sea. Watch the river flowing by the tree of life. Open your eyes, with their whole will rise. And Jesus Christ Himself will be the light. And now it sounds like home to me, right where I want to be. There'll be no tear to dim our eyes again. Oh, that was really cool. Wait a story as we sing of His grace and glory, where they said that sounds like home to me. Now it's really cool. Wait a story as we sing of His grace and glory, where they said that will be. That sounds like home to me. Trouble, the long, lonely road. My heart was so heavy, instead of saying home. Then I heard about Jesus. What a wonderful life. I'm so glad that I found out that God bring me out by saving time. Thank God I am free, free, free from this world of sin. I've been washed in the blood of Jesus. I've been born again. Hallelujah, sing, 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 what a wonderful grace. Glad I found out that God bring me out, show me the way. Like a bird of great song, the stalking is fine. Like a lion of Judah, gave me a sign. Like a borrow was a beggar, was a fountain in a field. I'm so glad that I found out that God bring me out of this lonely day. Thank God I am free, free, free from this world of sin. I've been washed from the blood of Jesus. I've been born again. Hallelujah, sing, 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 my wonderful grace. I'm so glad that I found out that God bring me out, show me the way. I'm so glad that I found out that God bring me out and show me the way. I'm so glad that I found out that God bring me out and show me the way. Thank you so much, and that's all. Jesus, I
yaman na, dahil laksod na, lumutay na sukira. Ano nga naman malaman, di ba'y wagang ano, dahil tinipilit mo ang pagsayaan. Hindi palagyan ko. Manong manang pinagayin ko ng inyong mensahe na itong kansyon ko. Awan maitin, sobra ay luluto. Siguro kapatasan, awatin akong muna. Jesus ay yaman na, dahil laksod na, lumutay na sukira. Ano nga ng pagpalaban, ay pagkantano, dahil pinibig mo ang pagsayaan. Hindi palagyan ko. Jesus ay yaman na, dahil laksod na, lumutay na sukira. Ano nga ng pagpalaban, sabay pagang ano, lagi tinipilit mo ang pagsayaan. Hindi panagyan ko. Jesus ay yaman na, dahil laksod na, lumutay na sukira. Ano nga ng pagpalaban, sa kawan ay pagpagaan mo, lagi tinipilit mo ang pagsayaan. Hindi palagyan ko. Jesus ay yaman na, dahil laksod na, lumutay na sukira. Ano nga ng pagpalaban, sabay pagang ano, lagi tinipilit mo ang pagsayaan. Hindi palagyan ko. Thank you so much. Salamat sa mga sumayaw. Panginoon, Marisa ang young bed representative. At susunod naman po ang lumpag sa katauhan ng aming mga pamangkin. Okay, halika na. Pwede bang sayawan kami kada kayo kakabsan? Sa bawat oras at sandali, mapupuri
representative isa pa. Okay ba? Yambed. Yan ang gusto ko sa mga yambed eh, masunurin. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang aking nagmahal ng tulad ko.
bago ko tawagin po ang Yambet, ang Gandam, nais po namin i-acknowledge sa presensya po ng ating kapitan ng Kawayan. Salamat, Insan, Kapitan Rene. Yes, sir. Nasa na siya? Tumpag, ang ating pong manugang, si Christian, ang aawit. Kung sa pamilya ng Ganda, mayroon pong pinakamabilis kumain. Mayroon ding mabagal tawagin. Sige, ano na kayo? Ganda. Pastor Danny, ang aawit. Sige. Pastor, ito yung... Pero mayroon pa. Ako muna mauuna. Ako susunod yung mga anak. Okay? Para mawala yung nervyos nila. Ang boses ko ay pangtanggal ng nervyos. Ang aawitin ko, kasi ang napapakinggan nyo, English, Tagalog, Ibaloy song, ito naman ngayon ay sa lingwahe ng Bukalog. Pero gusto kong ipaliwanag bago ko kantahin. Hindi lahat, pero ito lang yung pinakamahalagang mensahe ng awit na ito. Paborito kong awit, kasi habang binubulay-bulay ko ang mensahe ng awit na ito, sinasabi niya na sayang ang mga araw na lumilipas. Yun yung mensahe ng awit na to. Sayang ang araw na lumilipas kung ang buhay lang natin ay ginugugol lang natin sa walang kabuluhan. Kaya dapat para maging makasaysayan, maging mahalaga ang buhay natin, gamitin natin para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Okay. Medyo namamalat ako pero kahit na tayo, tapos sumayaw kayong lahat. Adiwan on Tediweza Kenwate Asika Matadaki Itang
rin kayo ko. Kakase mamago magkakase at pagpipiyay mo na may sili bayan ng magkakiso. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo ay di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo ay di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo ay di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos
Dam family. Christian. Mulai kita kita. Mulai kita santa. Dalam tadi Krista mulai. Pag manugang ang tinatawag, huwag mo nang tumitigil ang marcha. Hanggat hindi niya nahanapan yung kanta. Yes, amen. Yung mga manugang po ni Nanay Lumpag, pare-parehas ang pogi nila. Bangat o Isu, Istu'y kalamin ko.
Thank you so much. Music team, magpahinga muna kayo ng mga 10 seconds. At mga kapatid, panoorin nga natin yung munting picture ni nanay. Ito po, Kadupay nga ina nasuruta, di pamadil nga inak nag-aawisa. Isupay men, di inak nagasusugutan. Panubok yan ba utik nagdalatan, ganti Diyos hapon ikat numan di naghinay-bayan. Isut ka mangag nutumteng sumut ko'y biyak. Iling sinang nagiti anong kapeggan. Karun kakasat di tayo liwayang tiyak daw-dawa. Ipaay mo panagan anos panagpagpaba. Kada gigit at tao nga awanan na. Dahil bukan kakawaan naga. Lagi dem tinanos ko naman swam. Piling Diyos ayat yang tiga puso ko. Di mo pagaryan, di puntut kita ngagem. Baen, dadabangin abis mismo. Itayang pa'y tabangin aping-ping mo. Kanyang aral sa tiag pamatigin Kristo. Usurudin di pagalagadan Diyos ako. Masagin ang tayo ayat natin tungo. Ang kapuso na kumagkitang inabudo. Ipaay mo panagan anos panagpagpaba. Kadagitik ang tao nga awanan rin na. Baik laen, kanyatawaan agad. Lalo lagi ben, tinanos ko pagnamaswan. Piling di Diyos, ayat yang tiga puso ko. Di mo pagaryan, di puntut kita ngagem mo. Baen, dadabangin aping mismo. Itayang pa'y tabangin aping-ping mo. Itayang pa'y aping-ping mo. sakbay nga, dahil kayat ko, damagang kayo by man.